Ang kwento ay nagsisimula sa isang binata na nagngangalang Kelvin, na bagong reincarnated sa mundo ng pantasya. Namatay siya sa pagkakamali ng isang Diyos, kaya pinahintulutan siyang pumili ng mga skills na makukuha niya sa kanyang bagong buhay. Nagising si Kelvin na walang ideya kung nasaan siya, habang lumitaw ang isang menu na nagpapahiwatig na tinatanggap siya sa bagong mundo. Gayunpaman, pinindot niya ang start button at may narinig siyang boses na nagsimulang makipag-usap sa kanya. Sinasabi nito kay Kelvin na siya ay muling nagkatawang tao sa isang mundo ng pantasya, at ang kanyang mga alaala ay nabura, isang kondisyon na kanyang sinang-ayunan para sa mas makapangyarihang mga kakayahan. Nagulat si Kelvin kung bakit pumayag ang nakaraan niyang sarili na burahin ang kanyang mga alaala. Bumukas ang status window na nagpapakita ng mga skills na kanyang pinili. Mayroon siyang S-rank na summoning skill at may kakayahang makakuha ng dobling stats mula sa pag-level up. Nang makita niya ang kanyang kakayahan, nasasabik si Kelvin na simulan ang kanyang pakikipagsapalaran. Ang boses ay nagsasabi sa kanya na magtungo sa kalapit na bayan, at magparehistro sa guild upang maging isang adventurer. Habang siya ay nasa daan, tinanong niya ang menu kung makakasama niya ito sa kanyang pakikipagsapalaran. Sa pag-iisip na binura niya ang kanyang mga alaala, ipinakikita nito na talagang ang Diyosa ng muling pagkakatawang tao na si Melfina, ay minahal niya at hiniling ni Kelvin na maglingkod sa kanya. Tinanggap niya ang kahilingang ito bilang paraan para makapagbakasyon sa kanyang trabaho, ngunit nalilito si Kelvin kung paano niya ito mamahalin nang wala na ang kanyang mga alaala. Tinanong niya si Melfina kung maaari niya siyang i-summon, ngunit sinabi niya kay Kelvin na kailangan niyang maging mas malakas at magkaroon ng mas maraming mana bago niya magawa. Dumating siya sa Adventurers Guild at nagparehistro bilang isang pangunahing salamangkero, habang pinapanatili niyang lihim ang kanyang kakayahan bilang isang summoner. Tulad ng ipinaliwanag ni Melfina, ang mga summoner ay napakabihira lamang at ang mga hari ay magsisimula ng digmaan upang makuha siya. Nagsimula si Kelvin sa pinakamababang ranggo, at ipinaliwanag ng clerk na maaari lamang siyang kumuha ng isang misyon hanggang ang kanyang ranggo ay tumaas, at maaari lamang tumaas ang kanyang ranggo kapag natapos niya ang 10 misyon ng sunod-sunod. Kalaunan, tinanggap ni Kelvin ang kanyang unang trabaho na patayin ang ilang mga slime. Kumuha siya ng isang kahoy na tumulong upang palakasin ang kanyang kakayahan sa mahika, at tumungo siya sa bukid. Nakatagpo siya ng 3 slime at sinabihan siya ni Melfina na subukan ang kanyang ibang skill na Appraising Eye. Ito ay nagbibigay daan sa kanya na makita ang stats ng slime, at nagagawa niyang malaman ang lahat ng istatistika ng sinuman, hanggang level 100 pataas. Sinabi sa kanya ni Melfina na maaari niyang makuha ang mga slime kung masugatan niya muna ang mga ito. Inatake ni Kelvin gamit ang kanyang pamalo sa halip na magic, kaya't hindi niya ito napatay sa isang atake. Sa kanyang pagkabigla, ang mga slime ay mas mahirap kaysa sa kanyang inaasahan. Gayunpaman ay nagawa niya silang tamaan, at sa palagay niya ay sapat na ang kanyang nagawa para mapaamo niya ang mga ito. Ang pagpapaamo ay matagumpay, at pinangalanan niya itong Clotho. Kalaunan, inilabas niya si Clotho at tila nagkaroon ito ng personalidad. Habang kasama niya si Clotho, nakapatay pa sila ng ilang mga slimes. Ginamit ni Kelvin ang kanyang wind magic na pumatay ng slime sa isang atake, at si Clotho ay nagpaikot-ikot at dinurog ang isa pa. Samantala, napansin ni Kelvin na mas malakas si Clotho mula nang sinama niya ito. Ipinaliwanag ni Melfina na ang kanyang S-rank summoner skill ay nagbibigay sa kanyang mga pet ng bonus na 100 sa lahat ng kanilang stats, at sinabi rin niya kay Kelvin na siya lang ang S-rank na summoner sa mundong ito kasama na ang iba na nasa B-rank o C-rank lamang. Kalaunan, si Kelvin ay bumalik sa bayan at naghahanap ng matutuluyan sa gabi. Sa daan ay may nakita siyang elf na nakakulong sa isang hawla. Si Kelvin ay nababalisa nang malaman na ang pang-aalipin ay karaniwan sa ganitong mundo, ngunit sinusubukan niyang huwag isipin ang tungkol rito. Nakakuha siya ng silid sa at nasiyahan sa kanyang unang pagkain sa mundong ito, at siya ay nagsimulang mag-level up at matuto ng mga bagong skills. Natutunan niya ang concealment skill na nagpapahintulot na itago ang kanyang mga istatistika, pati na ang kanyang summoning skill. Nagawa pang ang mag-evolve ni Clotho sa isang napakalaking gluttonous slime. Makalipas ang 1 linggo, na-promote si Kelvin sa E-rank. Pinibigyan niya ng pansin ang kanyang sarili, at tinapos ang kanyang misyon ng mag-isa at siya ay mabilis na na-promote. Samantala, isang D-rank adventurer na nagngangalang Casual ang biglang nagpakilala, at siya ay may reputasyon sa loob ng guild para mangdurog ng mga bagong adventurer. Iminungkahi niya na sumali si Kelvin sa kanyang partido sa isang D-rank hunt para sa isang Black Ghost Knight. Sa kanyang appraisal skill, nakita ni Kelvin na si Casual ay may titulong mamamatay tao. Sa halip na sumama siya sa kanila,
Iminumungkahi niya na makipagkumpetensya upang makita kung sino ang unang makakapatay sa halimaw. Si Cashel ay umalis at sumama sa kanyang mga miyembro ng criminal party na sina Gimil at Raj, at may balak silang patayin si Kelvin. Sa lumang kastilyo, dumating si Cashel kasama ang kanyang partido, at nagulat sila nang makitang patay na ang lahat ng halimaw. Lumitaw si Kelvin at sinabi sa kanila na alam niya ang kanilang pakay at hinamon niya sila sa isang labanan. Pinagtatawanan niya si Raj na diretsyong sumugod sa kanya, at nahulog siya sa isang bitag na itinago ni Kelvin gamit ang kanyang concealment skill. Napatigil si Raj at nagsimulang lumubog, habang si Kelvin ay umatake gamit ang kanyang wind magic at si Gimil ay tumakbo dahil sa takot. Gayunpaman, hinarangan ni Clotho ang kanyang paglabas at hinabol siya pabalik. Pinatumba ni Clotho si Gimil sa isang hampas at ginapos si Raj. Si Cashel ay umatake kay Kelvin ngunit madali din siyang binugbog. Umamin sila sa pagpapaslang ng mga bagong manlalaro para sa karanasan, at itinali sila ni Kelvin. Pagkatapos, ipinagpatuloy ni Kelvin ang kanyang pangangaso. Nadatnan niya ang halimaw at hiniling na sumali sa kanyang partido. Gerard ang kanyang pangalan at nakakagulat na siya ay mabait, parang isang matandang tiyuhin, binibigyan pa nga ng candy si Kelvin. Ipinaliwanag ni Gerard na siya ay dating isang kabalyero ng tao, ngunit naging isang black ghost pagkatapos niyang mamatay. Bago siya pumayag na sumama kay Kelvin, kailangan niya munang makita ang kanyang lakas. Naglaban ang dalawa at nagawang harangan ni Gerard ang lahat ng pag-atake ni Clotho. Umatake pabalik si Gerard kay Kelvin na bahagya niyang naiwasan. Habang patuloy na umaatake si Clotho, ginamit ni Kelvin ang kanyang air magic upang mapahinto ang paggalaw ni Gerard. Naalala ni Gerard ang kanyang layunin na gusto niyang patayin ang isang elf na nagngangalang Hildora, na sumira sa kaharian na kanyang pinaglingkuran at humantong sa pagkamatay ng kanyang asawa at anak na babae. Sa alaalang ito, nakawala si Gerard sa mahika ni Kelvin at agad siyang sumugod. Muli siyang iginapos ni Kelvin at nagpakawala si Clotho ng light beam kay Gerard. Kinabukasan, nagbigay si Kelvin ng isang piraso ng sandata ni Gerard bilang patunay na natapos niya ang kanyang trabaho. Lahat ng tao sa guild ay namangha sa kanyang nagawa, na sinamahan ng paghuli kay Cashel, na humahantong kay Kelvin na makatanggap ng espesyal na promosyon hanggang sa D-rank. Samantala, sinamahan ni Gerard sina Clotho at Melfina, bilang pinakabagong monsters ni Kelvin. Kinabukasan, si Kelvin ay bumisita sa guildmaster na si Leo. Laking gulat ni Kelvin nang tanungin ni Leo kung taga-ibang mundo siya. Napagtanto ni Kelvin na ang appraisal skill ni Leo ay mas malakas kaysa sa kanyang concealment skill, at nakita ni Leo ang lahat ng kanyang mga istatistika at kasanayan. Pagdating sa silid ng guildmaster, walang choice si Kelvin kundi ang umamin sa pagiging summoner. Tinanong niya si Leo kung bakit wala siyang ginawa tungkol kay Cashel, at inamin ni Leo na alam niyang mamamatay tao si Cashel, ngunit dahil siya ay isang maharlika ng Tricon Nation, kailangan niyang kumuha ng patunay. Nagpapasalamat siya kay Kelvin sa pakikitungo sa kanya. Pagdating sa punto ng pag-uusap, ipinahayag ni Leo ang kanyang pagnanais na maging kaibigan si Kelvin, na binanggit na nakilala niya ang mga taga-ibang mundo sa nakaraan, tulad ng mga bayani ng Holy Empire Doremus. Sinabi ni Melfina na siya ang muling bumuhay sa kanila, at nangako siya kay Kelvin na sasabihin niya ang tungkol dito mamaya. Nang maglaon, ipinagpatuloy ni Leo ang kanyang paliwanag tungkol sa mga bayani ng Doremus, na kinumpirma niya na sinabihan sila ng pari tungkol sa muling pagkabuhay ng Demon Lord. Gayunpaman, ang impluwensya ng Demon Lord ay naging sanhi sa lahat ng iba pang mga halimaw na maging mas malakas at mas agresibo. Nang makita niya na taglay ni Kelvin ang kakayahan ng isang S-ranked adventurer, hiniling ni Leo sa kanya na protektahan ang bayan sa halip na ang mga bayani. Nagkasundo ang dalawa matapos mag-alok sa kanya si Leo ng ilang mga insentibo tulad ng pagtaas ng kanyang ranggo at tulong sa kanyang mga misyon. Kalaunan, nang makabalik si Kelvin sa inn ay binabati siya ng innkeeper na si Claire dahil naabot niya ang B-rank. Habang siya ay nasisiyahan sa kanyang pagkain sa kanyang silid, tinanong ni Kelvin si Melfina tungkol sa mga bayani ng Doremus. Sinabi niya sa kanya na noong isang taon, ang priestess ng Doremus Empire ay nagsagawa ng isang summoning ritual, kaya siya ay muling nag-reincarnate ng ibang tao at pinili sila dahil sa kanilang kagwapuhan at kaalaman. Matapos marinig ito, kinuha ni Kelvin ang kanyang reward mula kay Clotho, na ginamit niya para sa kanyang storage at nagpapasalamat si Kelvin sa kanyang gluttonous skill. Pagkatapos, tumungo siya sa eskinita kung saan ibinebenta ang mga alipin. Sinabi niya kay Gerard na plano niyang sanayin ang isang alipin upang maging kanyang rear guard para madagdagan ang lakas ng kanyang partido. Pagdating niya sa eskinita, napansin ni Kelvin ang isang lalaking nasusunog, at natagpuan niya ang elf na nakita niya noong nakaraang araw.
Ipinahayag ng slave trader na walang gustong bumili sa kanya dahil siya ay sinumpa, at masusunog ang sinumang humawak sa kanya. Gamit ang kanyang appraisal skill, nakita ni Kelvin na siya ay sinumpa ng Dragon King. Nalaman niya mula kay Melfina na ang tanging paraan para alisin ito ay kailangan ng isang mataas na ranggo ng white magic spell na tinatawag na Sacred Bless. Samantala, umalis si Kelvin habang pinagmamasdan siya ng elf. Ngunit sa ilang sandali, bumalik siya at nag-alok na bilhin ang elf. Naguguluhan ng slave trader kung bakit niya gugustuhin ang isang sinumpaang alipin, ngunit pumayag siya nang bigyan siya ni Kelvin ng isang bag ng ginto. Habang pabalik sila sa inn, ipinakilala ng elf ang kanyang sarili at nagpapasalamat kay Kelvin sa pagbili sa kanya. Nang lapitan siya ni Kelvin ay umatras siya dahil natatakot na baka masaktan niya si Kelvin sa kanyang sumpa. Si Kelvin ay nagbigay ng Sacred Bless sa kanya at tinanggal ang sumpa, at sa wakas ay nahawakan niya ang isang tao sa unang pagkakataon. Napaluhod si Ethel at umiiyak bilang pasasalamat kay Kelvin, at bumalik sila sa inn at kinuha si Ethel sa pangangalaga ni Claire. Nakasuot ng kasambahay si Ethel at sabay silang nag-e-enjoy sa hapunan. Pagkatapos nito, ibinunyag ni Kelvin sa kanya ang kanyang mga sekreto, sinabi sa kanya na siya ay isang summoner, at ipinakilala rin siya kina Gerard at Clotho. Tinutulungan siya ni Kelvin sa paggamit ng kanyang mga skill points, at hinahayaan siyang pumili ng skills upang matuto siyang gumawa ng sariling mga desisyon. Sa gabi, napilitan silang magsama sa isang kama, dahilan upang maranasan ni Kelvin ang isang gabing walang tulog. Makalipas ang isang buwan, si Ethel ay naging isang deadly archer. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng Dragon King's blessing sa archery, nakagawa siya ng sarili niyang orihinal na skill. Samantala, ang guild secretary na si Angie ay binabati sila sa isa pang matagumpay na misyon. Naging magkaibigan si Angie at si Ethel, at sinabi sa kanya ang tungkol sa isang bagong dessert cafe sa bayan. Nagpasya silang tingnan ito at inimbitahan ni Ethel si Kelvin na sumama sa kanila. Kinabukasan, nagkita-kita ang tatlo at natulala si Kelvin sa sobrang cute ni Ethel. Tumungo sila sa cafe at napahiya si Kelvin nang subukan siyang pakainin ni Ethel. Lahat ng tao ay nakatingin sa kanila, at sila ay nagseselos na si Kelvin ay nakikipag-date sa dalawang babae. Samantala, isang lalaki ang sumipa sa kanilang mesa, at lumitaw ang ikatlong prinsipe ng Trison na si Tabura, kasama ang kanyang dalawang bantay. Mayabang na ipinadala ng prinsipe ang kanyang mga gwardya, upang sunggaban sina Angie at Ethel kaya't binugbog sila ni Kelvin at pinalipad. Pinapos siya ni Kelvin gamit ang kanyang mahika at pinilit siyang ipaliwanag ang kanyang layunin. Inamin ni Tabura na dumating siya upang mag-hire ng isang malakas na adventurer para palakasin ang kanyang mababang reputasyon. Ipinahayag ni Kelvin na siya ang hinahanap niyang adventurer at tumanggi sa alok ni Tabura. Samantala, binisita ni Melfina ang templo ng Doremos, at lumitaw siya sa harap ni Colette the Oracle, na nagpapakita sa kanya kung paano umuunlad ang mga bayani. Si Melfina ay nagbigay ng isang salaysay, na nagutos sa mga bayani na harapin ang isang kasamaan sa kanluran, at lumayo sa part kung saan nananatili si Kelvin. Pagkatapos, umalis si Melfina nang dumating ang mga bayani at ipinaalam sa kanila ni Colette ang kanilang bagong misyon. Pagbalik nila sa inn, tinanong ni Ethel si Kelvin kung siya ay kaakit-akit. Nataranta si Kelvin at sinabi ni Ethel na mahal niya siya. Pinapanatag ni Kelvin ang kanyang damdamin, ngunit pinigilan ang kanyang pagnanais dahil siya ay alipin pa rin at pakiramdam niya ay sasamantalahin niya iyon. Kinabukasan, ipinakita ni Melfina kay Kelvin ang mga istatistika ng mga bayani ng Doremos. Hindi umanga si Kelvin, nakikitang nasa level 50 lang sila pagkatapos ng isang buong taon. Si Melfina ay nadismaya rin sa kanila at nakitang nalampasan na sila ni Kelvin. Biglang kumatok si Claire, at sinabi na tinawag siya ng Guildmaster. Gayunpaman, nakipagkita si Kelvin kay Leo na nagpahayag sa kanya na ang isang demonyo ay natuklasan sa nakatagong silid ng isang dungeon. Ipinaliwanag sa kanya ni Melfina na ang mga demonyo ay kabilang sa mga pinakamakapangyarihang nilalang sa mundong ito. Pinanggit ni Leo ang problemang dulot ng pag-atake niya sa Trison Prince at mabilis na tinanggap ni Kelvin ang misyon. Si Kelvin at ang kanyang partido ay tumungo sa dungeon. Dumaan sila sa kuweba at pumunta sa nakatagong silid. Sa kanilang pagpasok, nakita nila ang nakagapos na demonyo, ngunit may pangalawang demonyo na nagpakilala bilang si Victor, ang Archdemon. Nagtanong si Kelvin tungkol sa nakagapos na demonyo, at ipinahayag ni Victor na siya ang anak sa pinakahuling namatay na Demon Lord. Siya ay kinulong ng isang mahika at isang tao lamang ang kayang sumira. Gayunpaman, inaasahan ni Victor na sa pamamagitan ng pagkain kay Kelvin ay makukuha niya ang kakayahan ng tao na sirain ang mahika, at pagkatapos ay kakainin niya ang babae upang siya ang maging susunod na Demon Lord.
Isinara ni Victor ang pintuan at sumugod sa kanila, na nagawang harangan ni Gerard. Sinubukan ni Kelvin na pigilan ang kanyang mga galaw ngunit madaling nakalaya si Victor, at si Kelvin ay nasa sabik na harapin ng napakalakas na kalaban. Pinaganda ni Victor ang larangan ng labanan, na binuhay ang mga kalansay gamit ang kanyang black magic. Ang mga kalansay ay umaatake, ngunit si Kelvin at ang kanyang partido ay nagawang ipagtanggol ang kanilang mga sarili at madaling tinalo ang mga ito. Umanga si Victor sa kanilang pagtutulungan, at sinuntok niya ang lupa na lumikha ng smoke screen. Gayunpaman, nakita siya ni Kelvin gamit ang kanyang mahika, at nalaman ni Kelvin ang kanyang susunod na galaw. Si Victor ay umatake mula sa ilalim ng lupa, ngunit naharangan ito ni Gerard dahil sa babala ni Kelvin. Samantala, sinubukan ng isang braso na hawakan si Kelvin subalit nagawa niyang iwasan ito, at dinaig ni Victor si Gerard at tumilapon siya. Patuloy niyang inaatake si Kelvin gamit ang kanyang braso, upang magawa niyang makalapit sa kanya. Tinawag ni Kelvin si Clotho na kumapit sa braso ni Victor at sinimulang higupin ni Clotho ang kanyang mahika. Habang siya ay nababahala, inilabas ni Kelvin ang kanyang binding spell at tinatakan niya ang isa sa mga braso ni Victor. Sinubukan ni Victor na sirain ang spell, habang pinalakas ni Kelvin ang espada ni Gerard gamit ang kanyang vortex. Sinubukan ni Victor na gumanti sa pag-atake gamit ang kanyang kabilang braso, ngunit si Ethel ay lumabas mula sa usok at nagpakawala ng nagliliyab na palaso. Sinangga ni Victor ang palaso, isinakripisyo ang kanyang braso habang pinutol ni Gerard ang kabila. Hindi sumuko si Victor at tinakpan niya ang kanyang sarili ng itim na usok at nagsimulang mag-transform. Sinubukan ng tatlo na umatake bago makumpleto ang kanyang pagbabago, ngunit huli na sila. Sa kanyang bagong anyo, sumugod si Victor upang umatake. Nagawa siyang harangan ni Gerard at tinulak siya pabalik. Ipinagpatuloy ni Gerard ang kanyang pag-atake, ngunit hindi sapat ang kanyang lakas at siya ay bumagsak. Nagbigay ng suporta si Ethel gamit ang kanyang mga arrow at tinawag ni Kelvin si Clotho, na nagbuga ng napakaraming armas patungo sa kanya. Sina Kelvin, Ethel at Clotho ay pawang umaatake sa kanilang pinakamalakas na galaw, na pinagsama-sama nila ang kanilang skills na tumama kay Victor. Siya ay tinangay ng paglipad at isang batong haligi ang gumuho at nahulog patungo kay Sarah. Pinuprotektahan siya ni Victor sa pamamagitan ng kanyang natitirang lakas at siya ay bumagsak. Gayunpaman, tinanong siya ni Kelvin kung bakit niya pinrotektahan si Sarah, at inamin ni Victor na hinding-hindi niya kakainin si Sarah, at sa katunayan ay siya ang tagapangalaga sa kanya. Tinuruan niya ito kung paano lumaban, at siya lamang ang tanging kasama niya. Sa isang araw, inatake sila ng bayani ng imperyo at bago mamatay ang kanyang ama, pinapanatili siyang ligtas at kinulong si Sarah gamit ang mahika at sinabihan si Victor na bantayan siya. Pinalak ni Victor na palayain si Sarah sa tamang panahon kung saan maaari siyang maging pinuno bilang Demon King. Sa kanyang nabigong kahilingan, nakiusap si Victor kay Kelvin na idagdag si Sarah sa kanyang partido upang masilayan niya kung gaano kaganda ang mundo. Pumayag si Kelvin at namatay si Victor ng mapayapa, sa kabila ng panganib na siya ang magiging susunod na Demon King. Sinira ni Kelvin ang kanyang sumpa, at nagising si Sarah sa kanyang sitwasyon at iniiyakan si Victor. Iniulat ni Kelvin ang kanyang tagumpay sa iba pang mga adventurer, at nagpapanggap siya na si Sarah ay isa sa mga biktima ni Victor. Gamit ang kanyang magic hairband, nagagawa niyang itago ang kanyang mga pakpak at ang kanyang sungay. Nag-evolve si Gerard bilang isang Abyssal Knight Commander at naging S-rank monster, na nakakuha ng napakalaking buff sa kanyang mga estatistika. Nag-aalala si Sarah tungkol sa pagsali sa team, ngunit tiniyak sa kanya ni Kelvin na sa kanyang S-rank concealment skill, walang makakaalam na siya ang anak ng Demon Lord. Ang grupo ay bumalik sa bayan, at si Sarah ay namangha at nasasabik sa lahat ng bagay sa paligid. Palagi siyang nag-iisa, at ito ang kanyang unang pagkakataon na pumunta sa isang bayan. Nang maglaon, nakipagkita si Kelvin kay Leo sa guild, na nag-promote sa kanya sa isang rango para sa pagkatalo kay Victor. Pagbalik niya sa inn, naghanda sila ng surprise party para ipagdiwang ang kanyang promotion. Nagkaroon sila ng masasayang gabi at ang lahat ay nauwi sa pagkalasing. Sa labas, nagluluksa si Sarah para kay Victor, na kaysa isa niyang pamilya noong bata pa siya. Nagpasya siyang maranasan ang buhay sa mundo sa alaala ni Victor, lalo na ang makita ang karagatan at matutong lumangoy tulad ng ipinangako sa kanya ni Victor. Maya-maya, ang crafting skills ni Kelvin at Ethel ay umabot sa S-rank at ang party ay nakakuha ng mga bagong gamit. Nakakuha si Sarah ng bagong damit at mga gauntlets na ginawa mula sa Victor's carapace at si Gerard ay nakakuha ng bagong espada na tinatawag na Dainsleif. Napagod si Kelvin pagkatapos ng lahat ng crafting, at si Ethel ay nag-alok na maghanda ng pagkain.
Humingi si Kelvin ng bigas, ngunit hindi alam ni Ethel kung ano iyon. Nababaliw na si Kelvin sa pagnanasa ng kanin, na hindi pa niya nakakain mula nang dumating siya sa mundong ito. Ang grupo ay tumungo sa Coastal City, kung saan matatagpuan ang bigas at mas makikita ni Sarah ang mundo. Samantala, iniulat ni Gerard na nawawala si Melfina. Sa nakalipas na gabi, si Melfina ay nagpaalam kay Kelvin na dahil hindi siya nito magawang esaman, umalis siya upang subukang kunin ang isa sa kanyang mga proxy para makasama niya sila sa pisikal na mundo. Inala ni Gerard ay nagseselo si Melfina sa dalawang babae na kasama nila sa kanilang paglalakbay. Ang kanilang karwahe ay pinahinto ng isang babae at lumitaw ang isang gang ng mga bandido. Ipinagmamalaki nila ang pagiging sikat na gang, na kilala bilang Black Queen. Sinuri ni Kelvin ang kanilang mga istatistika at nakitang nasa level 30 lang sila. Sinabihan niya si Sarah na harapin sila at inutusan niyang huwag gamitin ang kanyang mga bagong gauntlets. Tumalon si Sarah at pinalipad ang isang bandido, at nagulat siya na sila ay mahina. Ang isa sa mga bandido ay umatake gamit ang kanyang hammer, ngunit walang kahirap-hirap na pinigilan ni Sarah at itinulak palayo. Tinali silang lahat ni Sarah, ngunit ipinagmamalaki ng babae ang kanilang boss na nasa level 70, na naging dahilan upang maging interesado si Kelvin at magtanong sa kanya. Nakarating ang grupo sa lungsod at namangha si Sarah sa tanawin ng karagatan. Samantala, naalala niya ang pangako kay Victor na matutong lumangoy, at pumayag si Kelvin na turuan siya. Gayunpaman, sila ay pumunta muna sa guild at pinaaresto ang mga bandido, at nakipagkita si Kelvin kay Mist, ang guildmaster ng lungsod. Nalaman na niya ang lahat tungkol kay Kelvin mula kay Leo, na kasama niya noon sa isang party. Ipinaalam ni Kelvin kay Mist na ang boss ng Black Wind ay ang kampyon ng Tricon na nagngangalang Christoph. Nagkukunwari siyang sirain ang gang, ngunit sa halip ay kinuha niya ito mula sa Shadows at sangkot siya sa ilegal na pangangalakal ng mga alipin. Si Christoph ay nasa bayan, ngunit hindi nila maaaring akusahan siya ng walang matibay na patunay. Sa katunayan ay hindi masyadong interesado si Kelvin dahil level 70 lang si Christoph at wala siyang kalaban-laban. Biglang naramdaman ni Kelvin ang presensya ng mga bayani ng imperyo at nagmungkahi siya na kaya nilang panghawakan ang mga bandido. Pagkatapos, hiniling ng guildmaster sa kanila na imbestigahan ang hideout ng mga bandido. Sa kagustuhang tumulong sa mga tao, tinatanggap nila ang kahilingan. Gayunpaman, may pinaplano si Kelvin, habang ang hideout ng mga bandido ay may silid para sa mga babaeng kinidnap. Pumasok ang isa sa mga bandido at sinubukan niyang sunggaban ang isa sa mga babae, ngunit dumating si Kelvin at pinatalsik siya ni Gerard. Samantala, pinag-uusapan ni Christoph at ng kanyang mga tenyente ang pagkawala ng isa sa kanilang mga squad. May kumatok sa pinto at sumugod ang grupo ni Kelvin. Gustong gumanti ni Christoph sa kanyang mga tauhan, ngunit wala si Kelvin para labanan sila. Mabilis niyang tinapos ang mga bagay para kay Christoph upang maghanda sa pangunahing kaganapan. Samantala, dumating ang mga bayani sa hideout, at nagtataka sila na wala itong laman. Nadatnan nila si Clotho at sinubukan nilang labanan, ngunit humarang ang isa sa mga alipin, na nagsasabing ito ay pag-aari ng kanilang tagapagligtas. Ipinakilala nila ang kanilang sarili bilang mga bayani ng Doremos, at nang marinig ito sa lahat ng mga alipin ay nakahinga sila ng maluwag. Ang isa sa mga bayani ay isang summoner, at nakakausap niya si Clotho. Sinabi niya na si Clotho ay nanatili upang protektahan ang mga alipin, habang hinihimok ng isa sa mga alipin ng mga bayani na tulungan si Kelvin. Ang mga bayani ay nagmamadaling sumugod at natagpuan nila si Christoph kasama ang kanyang mga tenyente sa sahig, at iniisip ng mga bayani na sila ang mga adventurer na nagligtas sa mga alipin. Si Kelvin at ang kanyang grupo ay nagpapanggap na mga bandido, at hinarap sila ng apat na bayani ng imperyo na si Toya, Satsuna, Mizuka at Miebi. Tinutuya ni Kelvin ang mga bayani at hinamon sila sa isang laro. Nag-alok siya upang labanan silang lahat ng mag-isa, kasama ang talunan na pinilit na sumunod sa isang utos mula sa isang sulat. Ayaw ni Toya na lumaban sa paraang hindi marangal, ngunit binalaan siya ni Setsuna at kinumbinsi silang lumaban ng magkasama. Sumang-ayon silang lahat, at tinanggap ang alok ni Kelvin. Dito na nagtatapos. Maraming salamat sa panunood hanggang dulo. Mag-subscribe para sa higit pang mga video tulad nito.